Mga kwento ni Felmo. Ako si Eric, at ang karanasan na ibabahagi ko ay nangyari sa aking Kuya Arthur. Dati kaming nakatira sa isa sa mga bulubunduking barangay sa probinsya ng Aklan. 4 kaming magkakapatid, 2 lalaki at 2 babae. Si Kuya Arthur ang panganay, si Ate Jing ang pangalawa, ako ang pangatlo, at ang bunso namin ay si Maying. Ang magulang namin ay sina Mulong at Bonini. Hindi namin ito totoong pangalan. Ayoko na kasing sumagot pa ng tanong ng mga nakikinig sa channel mo na nakakakilala sa amin. Mahirap ang pamumuhay sa bundok pero masasabi kong ginapang kami ng aming magulang. Nagsikap sila para makapag-aral kami kahit na matarik na bangin at rumaragas ang ilog ang aming tinatawid. Nung si Kuya pa lamang ang nag-aaral, ayos lamang kay tatay na bumaba ng bangin at tumawid ng ilog. Pero nang mag-aral na rin si Ate King, naawa na si tatay sa kanila kaya sinikap nitong makabili ng lupain sa may bayan. At ang murang lupa pa ng mga panahon na yun ay malapit sa dagat. Naloko pa nga si tatay nun dahil ang binayad niya ay para sa halaga ng lupa. Pero nang kukunin na sana nito ang titulo para makapagpatayo ng bahay, nalaman niyang ang binigay lamang sa kanya ay para lamang sa pagpapahintulot sa kanya na magtayo ng bahay sa lugar. Kumbaga housing rights. Kailangan niyang magbayad ng buwis kada taon. Na kapag aktibo siya sa pagbayad sa loob ng 10 taon ay maaaring maibigay sa kanyang pagmamayari ng lupa na kinatitirikan ng kanyang bahay noon. Tinanong si tatay kung sino ang binilhan niya ng lupa. Sinabi niya naman kung sino at napag-alaman na dating kawani rin pala sa munisipyo. Pero na mga panahon na yon, wala na ito sa kanyang posisyon dahil tinanggal na ng pamunuan. Kaya hindi na nila alam kung saan pumunta ang taong yon. Naiinis man dahil sa nangyari pero wala namang nagawa si tatay kundi ang tanggapin na lamang ang sitwasyon. Ipagpasa Diyos na lamang ang ginawa sa kanya ng taong yon. Ganun pa man, nakapagpatayo si tatay ng bahay na siyang tinutuluyan namin. Gawa sa kahoy ang bahay na yon na siyang hinakot pa ni tatay mula sa tinitirahan namin sa bundok. Sa paglipat namin ay nagbago na rin ang aming pamumuhay. Mula sa pagkakaingin ay natuto kaming mangisda. Dahil sa may bakante naman ng lugar ay nakakapagtanim kami ng gulay. Nang bandang huli na ay naisipan naming bakuran ang aming palibot nang sa ganon ay makapag-alaga kami ng mga manok at baboy. Dahil sa ginawa namin na yon, naging magaan ang pamumuhay namin. Sila tatay ang nasa bukid, kami naman nila nanay ang nasa patag. Tuwing 3:00 ng umaga ay nilalatag namin ang lambat at 5:00 ng umaga ay papandawin namin ito. Inaabot kami ng 1 oras at kalahati. Tinutulungan kami ni nanay, habang si Ate Jing at Maying naman ay naiiwan sa bahay para makapagluto ng aming makakain bago pumasok sa eskwelahan. Kapag marami ang huli ay binibenta ni nanay ang kalahati. Kapag konti lang naman, hindi na. Madalas niya itong ginagawa na tuyo at pinapadala kay tatay sa pabalik ng bundok kapag bumababa dito sa patag. Hanggang sa nakapagtapos na ng sekundarya si Kuya Arthur. Nang nasa kolehiyo na ito, mas doble kahit kami sa pagpangisda habang nag-aaral. At sa awa naman ng Panginoon, nairaos naman namin ang kanyang pag-aaral noon. Walang mapagsidlan ng tuwa si nanay at tatay nang sa wakas ay nakapagtapos na si Kuya sa kolehiyo sa kursong inhinyerong pangkaragatan o marine engineering. Ang pagtatapos ni Kuya sa kanyang kurso ang kauna-unahang maituturing na unang panalo ng aming magulang sa kanilang mga anak. Sa pagkatapos ni Kuya sa kolehiyo, ay siyang pagtatapos din ni Ate Jing sa sekundarya. Pero para matugunan ang pangangailangan ni Kuya sa pagsasanay at sa pagkuha ng pagsusulit para maging isa na itong lehitimong inhinyero, kinakailangan na huminto ni Ate Jing ng 1 taon sa kolehiyo.
Aminado kasi ang aming mga magulang na hindi namin kakayanin ng mga gastusin, lalo na't kailangan sa Manila si Kuya kumuha ng mga pagsasanay at pagsusulit nun. Dahil sa ganitong sitwasyon, napilitan si tatay na ibenta ang pinaka-iniingatan niyang anak ng aming kalabaw. Napilitan na rin siyang bumaba ng bundok para matulungan ako sa pangingisda. Dahil sa sitwasyon namin ay nagpasya na akong huminto na muna sa pag-aaral. Nasa 3 baitang na ako noon. Pero hindi pumayag si tatay. Ayon dito ay nasa 3 baitang pa lamang naman ako at hindi din naman ganoon kalaki ang pangangailangan ko sa araw-araw. Kaya mag-aaral ako hanggat kaya pa namin magtrabaho noon. Muli, sa awa ng Panginoon at aming pagtutulungan, lumipas ang 6 na buwan. Naging matagumpay ang pagsasanay at pagsusulit ni Kuya Arthur. At ang paaralan kung saan siya nag-aaral ng kolehiyo, ang mismong nagpasok sa kanya sa trabaho sa barko. 9 na buwan ang unang pagsampa ni Kuya sa barko. Ang 2 buwan doon ay ang pagsasanay niya. Wala pa siyang sahod. Tanging allowance lamang ang binibigay sa kanya. At ayon kay Kuya noon, kapag natapos ang 2 buwan na pagsasanay, ay doon pa lamang siya makakatanggap ng regular na sahod. Ganun pa man ay itinuturing na namin itong panalo at sa pagsapit nga ng 3 buwan, doon na nakatanggap si nanay ng sahod ni Kuya na ipinadala ng mismong opisina. Sa buong buhay namin, una kaming nakaranas ng kumain sa restaurant. Jollibee pa yon. Unang tapak namin sa tinatawag nilang shopping mall. Nagreklamo ako kay mama kasi bakit kami nagwaldas ng pera at nagpapakuha pa ng litrato. Nung iniabot na sa akin ni ate ang sulat ni Kuya, doon nakasaad ang mga bili niyang gagawin namin sa unang sahod niya. Ganun pa man, hindi sinunod lahat yun ni mama. Kagaya ng dati ay sa ukay kami bumibili ng damit para makatipid. Pati sapatos ay ukay din. At sa kauna-una ang pagkakataon ay nakabili ako ng 3 pirasong brief na masasabi kong hindi galing sa palengke. Ganun pa man ay nahihiya ako kay Kuya. Dilang kauna-una ang brief na nabili ko. Pinaghirapan niya. Si tatay at nanay noon ay maluwa-luwa. Paano hindi sila marunong sumakay sa kinatawag na escalator? Unang beses na ginabi kami ng uwi ng buong mag-anak kaming umalis. Pagdating sa bahay, nagsalita si tatay ng sa susunod na padala ni Kuya, kailangan na umanong ipunin yon para pag-uwi niya, may pera itong makukuha. 9 na buwan lang doon ang kuya niyo ha, kaya kailangan nating maging masinop at mag-ipon. Lalo na't mag-aaral ka na sa sunod na pasukan, Jing. Wika ni tatay. Tumango naman kami sa sinabi ni tatay. Pero humiling si Ate Jing kay Kuya na kung maaari ay bibili siya ng makina na gagamitin niya sa pananahi. Magaling kasi itong magtapas ng mga damit. Magaling din siyang magdisenyo kaya naniniwala siyang makakatulong ang pananahi sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Sinuportahan naman yun ni Kuya. Nang sumunod na buwan ay itinalaga na nito susulat na bilhan si Ate Jing ng makina na gagamitin nito sa pananahi. At dahil bihira pa lamang sa lugar ang mananahi ay dumagsa ang customer ni ate nun. Mula sa uniforme ng mga guro, sa estudyante at sa iba pang nangangailangan ng pananahi. Dahil sa talento niyang yun kaya pagiging mananahi ang kinuha niyang propesyon sa may kolehiyo. Dahil din sa pananahi ni ate, hindi kami nahirapan sa pag-aaral. Siya na ang tumustos sa kanyang sarili. Maging sa pagbibigay sa akin ng allowance sa eskwela. Ganun pa man ay patuloy pa rin kami ni tatay sa pangingisda. Kahit na nagpapadala si Kuya buwan-buwan na hindi pa rin magawa-gawang magpaayos ni tatay at nanay ng bahay. Katwiran nila, sandali lamang doon si Kuya. Kailangan niya mag-aral ulit pagkababa niya. Kaya't kailangan niya pa rin ng pera. Hindi pa naman sira ang bahay natin mga anak ha. Tama nang hindi tayo natutuluan kapag umuulan at hindi tayo nasisilipan kapag natutulog. Palaging rason ni tatay noon. Tuwing nakakarinig kami ng mga kataga sa tuwing tinatawag siya ng ibang tao na kuripot. Dahil din sa naghihirap ang kapatid ni tatay kaya ipinaubaya sa kapatid niya ang lupain namin sa may bundok noon.
Kumukuha na lamang ito ng porsyento sa tuwing umaani ito ng kanyang patubas at may sapat itong bilang na makakapagbigay ng porsyento. Pero kapag hindi naman ito umaabot sa buong bilang, hindi na si tatay kumukuha ng kanyang hati nun. Hanggang sa dumating na ang ika-9 na buwan ni kuya sa barko. Pagkatapos nito ay uuwi na siya. Ito ang unang panahon na masisilayan namin siya ulit matapos ang mahabang mga buwan. At ang pinaka-tinitingnan pa namin ay magpapasko kami at bagong taon na magkakasama. Hanggang sa dumating na ang araw naming pinakahihintay. Nakauwi na si kuya. Unang pagkakataon na nakita ko itong tila ba nag-iba ang kanyang aura. Hindi sa pagmamayabang pero magandang lalaki po yung kapatid ko. Mas lalo pang lumitaw ang kagandahang lalaki nito nang nakapagtrabaho sa barko. Hindi kasi kami magkapareho ng kulay. Maputi na ito at nakakapag-ayos na ng sarili. Dahil doon ay nagkaroon ito ng maraming tagahanga. Isa na doon si Bernadette, ang apo ni Aling Barbara na kilala sa lugar bilang isang mangkukulam. Magandang dalaga si Bernadette. Marami ang nagkakagusto sa kanya. Pero sa hindi malamang dahilan, lahat ng manliligaw nito ay hindi nagtatagal. Lahat ng mga yon nawawala. Hindi dahil nakikipaghiwalay sa kanya, kundi nawawala na lamang ang mga ito sa hindi malamang dahilan. Hindi rin kami sigurado kung nawawala nga ba ang mga ito o lumilipat lamang ng lugar. Magpaganon pa man, ang lahat ng iyon ay sabi-sabi lamang ng mga taong mahilig sa tsismis. Kaya hindi din kami sigurado kung ang mga yun ba ay totoo o hindi nun. Palagi kaming nakikipaglaro ni kuya ng basketball. At sa bawat paglaro namin ay palaging naroroon si Bernadette. Palagi itong nakatitig at nagpapapansin kay Kuya Arthur. Pero si kuya, ewan, para bang hindi man lamang ito interesado sa dalaga. Nang hindi na matiis na Bernadette ang pagbabaliwala sa kanya ng kuya, ito na mismo ang lumapit kay kuya. Dala naman ng pagiging Maginoo ni kuya ay nakipagkaibigan din ito sa dalaga. Hanggang sa palagi nang pumupunta sa amin si Bernadette. Minsan umagang-umaga pa lang, nasa bahay na ito. Kung ano-anong pagkain ang binibigay kay kuya. Tinatanggap naman ito ng kapatid ko pero dahil kilala namin ang lola nito, kaya hindi kinakain ng kahit isa sa amin ang pagkain na yon. Isang hapon, tila ba natakam ako sa dala nitong biko. Napakasarap at nakakatakam ang amoy nito. Kakainin na sana namin yun ni kuya pero mabilis na inagaw yun ni Ate Jing. Saglit lang. Sa dinami-dami ng dinala na pagkain ni Bernadette dito sa bahay, sabi ko lang na ito kayo natakam. Hintay lang kayo saglit. Wika sa amin ni ate. Nagsandok siya ng biko at ibinigay yon sa aso namin na si Puti at Brownie. Pero ni isa sa kanila ay wala man lamang gumalaw sa biko. Ni Dila, hindi man lang ginawa ng dalawa. Mas kinain pa nila ang balat ng biskwit na pinagkainan ni Maying nun. Kita nyo na? Tanong sa amin ni Ate Jing. Tila ba natauhan naman kami ni kuya sa nakita namin na yon. Itatapon na lamang sana yun ni ate pero kinuha yun ni nanay sa kanya at binalot ng abo. Sinabihan din kami nitong wag basta-basta itapon ang mga pagkain na binigay ni Bernadette. Kailangan itong balutin ng abo nang sa ganon ay hindi malaman ng mga nilalang na tinapon nila ito. Kinabukasan, 24 ng Disyembre, naglaro kami ni kuya ng basketball. Naroroon din si Bernadette. Todo papansin kay kuya. Pero si kuya ay tanging ngiti lamang ang isinukli sa dalaga. Ang mga kasama namin ay tinutokso silang dalawa pero si kuya ay nagsabi ng, "Huwag kayong ganyan. Wala pa sa isip ko yung pag-ibig na yan. Marami pa akong gustong tupadin sa buhay." Wika ni kuya.
Dahil sa sinabi ni Kuya ay tumaas na lamang ng kilay si Bernadette. Ganun pa man ay patuloy pa rin itong nagpapapansin kay Kuya noon. Pagkatapos maglaro, bumili kami ng merienda sa tindahan. Dalaga ang nagbabantay doon. Mukhang nahihiya pa ito sa amin pero biniro-biro ito ni Kuya Arthur. Lingid sa kaalaman namin ay nanonood pala sa amin si Bernadette. Hindi maipintang pagmumukha nito. Nalaman namin na gano'n ang reaksyon ni Bernadette dahil sa kaibigan namin na si Tyson. Kinalabit nito si Kuya at sinabihan na nanggagailaiti na si Bernadette noon. Dahil doon ay napaismid si Kuya. Niyaya na ako nitong umuwi sa bahay dahil tutulong kami kina tatay sa paghahanda ng pagkain. At sabay-sabay din kaming sisimba. Noong mga panahon na ito ay meron na po kaming tricycle na siyang unang binili ni Kuya nang umuwi siya. Malaki yung tulong nito sa pamilya namin. Hindi na kami nahihirapan kapag may kailangan kaming puntahan. Masaya kaming nagayak at pumunta sa simbahan. 10:30 ng gabi nang umalis kami papunta sa simbahan noon. Pero nang dumaan kami sa tindahan kung saan kami kumain ng merienda kanina, may nakita kaming tila ba anino ng isang babae. Nakatalukbong yun ng itim at nakaharap sa may tindahan. Pero nang ilawan na ito ng tricycle, biglang nawala ang anino na yon. Kaya inisip namin na baka namamalikmata lamang kami. Masaya naming sinalubong ang Pasko. Pero lingid sa kaalaman namin nun, naghihirap na pala ang dalaga na siyang nagbenta sa amin ng merienda ng hapon. Nalaman namin ang pangyari Pasko na ng hapon. Pagka-uwi namin galing sa pamamasyal kasama ang buong pamilya, ang kaibigan namin na si Makoy pumunta sa bahay at nagkwento na dinala ang dalaga sa ospital sa Rojas kaninang umaga lang. Ayon dito, hindi na kinaya ng maliit na ospital ang kalagayan ng dalaga. Ayon pa kay Makoy, sinabi ng kapatid ng dalaga na may komplikasyon na ang buhay ng kanyang kapatid noon. Hindi rin ito may paliwanag kung paano nakuha ng kapatid niyang dalaga ang sakit na yon. Hindi nila alam. Hindi din naman naniniwala ang pamilya nila sa kulam, barang o ano pang sakit na ayon sa kanila ay gawa-gawa ng tao lang. Dahil sa sinabi ni Makoy ay napabuntong hininga na lamang kami. Kinabukasan, nalaman na lamang namin na wala ng dalaga. Namatay ito ng ganun-ganun lang. Nakiramay kami sa pamilya ng dalaga. Nagpatuloy na kami sa aming buhay-buhay. Ni isa sa amin ay walang nakaisip na maaaring may nangyaring hindi maganda sa dalagang yon na hindi maipaliwanag ng siyensya. Bagong taon, naging abala na muli si Kuya sa kanyang pag-aaral. 6 na buwan lamang yon. At pagkatapos ay muli na itong babalik sa kanyang trabaho. Ako naman ay naging abala na rin sa aking pag-aaral. At dating gawin naman sa gabi, madalas ko rin namang nakikita si Bernadette. Dating gawin na naman ito sa pagiging syota ng bayan. Hanggang sa isang hapon nun, kakauwi ko lamang galing sa eskwela nang makita ko si Bernadette na may kaaway na babae. Dayo lamang ang babae na ito sa lugar. Nalaman ko rin na pinsan ito ng kaibigan kong si Tyson at doon nakatira ang babae sa kanila. Ayon kay Tyson, niligawan naman ang pinsan niya ng lalaki na siyang sabi-sabi din na nobyo ni Bernadette noon. Nalaman ni Bernadette ang ginagawa ng kanyang nobyo, kaya pati ang pinsan ni Tyson ay sinugod niya. Pero hindi umano nagpatalo ang babae. Nanlaban, kaya't nagkasabunutan. Walang dudang malakas ang pinsan ni Tyson kaya nagkaroon ng maraming bukol at pasa si Bernadette noon. Dahil sa nangyari, hindi nakalabas ng ilang araw si Bernadette at ang pinsan naman ni Tyson ay umuwi na sa lugar nito sa Antique. Pero nagulantang na lamang kami sa ibinalita sa amin ni Tyson. Patay na ang pinsan niya
At ng araw din na yun ay nalaman din namin na patay na rin ang sinasabing nobyo ni Bernadette. Nawindang kami sa narinig namin. Maging sina nanay at tatay ay nagulat sa sinabi namin sa kanilang balita. Ayon naman kay Ate Jing, mag-ingat umano si Kuya Arthur. Gawa ng halatang malaki ang gusto ni Bernadette sa kanya. Kinabahan ako sa sinabi nito. Muling bumalik sa akin ang itsura ni Bernadette nung nakita niyang nakipag-usap si Kuya sa dalagang tendera sa may tindahan. Bago pa man ito biglang nagkasakit at namatay noon. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Tapos na rin ang 6 na buwan na pag-aaral ni Kuya. Bago pa man siya umuwi sa amin sa Aklan ay pinuntahan sila nila nanay at tatay sa Iloilo. Hindi ko alam kung anong ginawa nila doon pero nung umuwi sila sa Aklan, may suot-suot na si Kuya na isang pulseras. May dala din sila para sa aming tatlo. Malakas ang paniniwala kong may lihim na tinatago yang si Bernadette. Kaya kailangan mag-ingat kayong 4 ha. Sabi ni tatay. Tumango naman kami bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Hindi naman nagtagal si Kuya sa Aklan. 3 araw lamang ang pinanatili niya sa amin kaya hindi na siya gumala pa. Ganun pa man, nakikita namin si Bernadette na palaging dumadaan sa bahay mula umaga hanggang hapon. Wala lang, dumadaan lang siya. Suot ang damit niyang mapang-akit. Ang hindi niya lang alam mas attracted si Kuya sa mga babae na simple lang kung manamit. Isa na nga din yung babae na tindera sa tindahan. Kaso lang wala na Araw ng linggo, hinatid na namin si Kuya sa Katiklan Airport. Alis na niya papuntang Manila. Mula sa Manila ay lilipad na ito papuntang Amerika, kung saan nakadaong ang barko na pinagtatrabahuan niya. Bago kami makaalis sa bahay ay nakita ko pa si Bernadette na hindi inaalis ang paningin niya kay Kuya noon. Tila ba naiinis ito na hindi ko malaman ang kanyang itsura. Ganun pa man, hindi ko na yun pinansin pa. Sa pagkakataong ito ay 9 na buwan na muli siyang mawawala sa bahay. Pero ayos lang. Darating ang panahon kami naman ang lalayo para abutin ang mga pangarap namin. Nang makapasok na si Kuya sa paliparan, umuwi na rin kami kaagad sa bahay noon. Pero kahit papano ginabi kami. Pagdating sa bahay, nagtaka kami kung sino ang anino na nakita namin sa likurang bahagi noon. Dali-dali naming tiningnan ng lugar, pero nawala ang anino. Yung anino na ito, kagaya nung nakita namin noong pumupunta pa lamang kami sa simbahan noong bispiras ng Kapaskuhan. Sinabihan kami ni Papa na huwag kaming mag-alala dahil hindi malalapitan ng mga nilalang ang bahay namin. Basta, huwag kaming gumawa ng mga bagay na ikakasama namin noon. Kinabukasan, lahat kaming magkakapatid ay pumasok na sa eskwela. Balik sa dating gawi. Ilang buwan ang nakalipas, umuwi na si Kuya. Sa pagkakataong ito, ay kasalukuyan na akong nasa ika-4 na baitang sa sekundarya. Habang si Ate Jing naman ay matatapos na ang unang baitang niya sa kolehiyo. Hanggang sa sumapit ng buwan ng pag-uwi ni Kuya Arthur. Ng mga panahong ito ay kapitbahay namin na mag-asawang Dario at Editha. May panauhin. Dumating ang kanilang pamangkin na nagngangalang Elizabeth. Pinakilala nila sa amin sa palayo na Isay. Isang guro si Isay na nakadistino sa aming lugar. Maganda yung hubog ng katawan. Hindi gaanong katangkaran. Morena ang kulay na may mahaba at tuwid na buhok. Maganda ang natural nitong kilay at pilik mata. Simple kong manamit at marespeto sa matatanda. Maging sila nanay at tatay ay nagustuhan ng ugali ni Isay. Sinabi pa ni nanay na sana makilala ni Kuya si Isay baka sakaling magustuhan niya ito. Napangiti na lamang ako sa iniisip na yun ni nanay. Kinabukasan maaga pa kaming umalis sakay ng van na inukupan ni tatay noon. Kalahating oras ang hinintay namin sa Katiklan Airport bago lumabas si Kuya.
Di hamak na. Saya na naman ang aming nararamdaman dahil nga ng mga panahon na ito. Marami siyang dalang pasalubong sa amin. Patunay dito ang ilang piraso niyang malaking bagahe. Pagdating namin sa bahay ay marami ng kapitbayang nakatingin nun. Isa na sa kanila si Bernadette. Saglit namang nakipagbatian si kuya sa mga tao sa paligid. Si Bernadette, todo kong makangisi nun. Sa kung anong dahilan, hindi ko alam. Dahil pagod sa biyahe kaya nagpahinga na muna si kuya. Kami naman ay naganda na namang lutuin nun. Magpapakain si tatay ng hapunan dahil nga nakauwi si kuya ng ligtas at malusog. Inimbita namin si Mang Dario at Aling Editha. Ganun na rin si Isay. Naiiyaman ng dalaga pero si Ate Jing nang nag-imbita dito. At dahil naging magkaibigan na rin sila kaya napao na rin ito kay ate. Kinagabihan, nagsimula na ang kasiyahan. Kaagad na ipinakilala ni Ate Jing si Isay kay kuya. Sa unang pagkakataon ay tila ba nagustuhan naman ito ng pogi kong kapatid. Hinumaga kami ng kwentuhan kasama ang mga kaibigan. Mabuti na lamang at nagkataon na Biyernes ng araw na yun kaya walang pasok kinabukasan. Maging si Isay ay nawili na rin sa pakikipag-usap nun. Hindi na rin ito napansin na mag-uumaga na. Si kuya naman, hindi maalis-alis ang paningin kay Isay. Mag-alas 4 na ng umaga na matapos kami sa pag-uusap. Inihatid namin ni kuya si Isay na makauwi sa bahay ng kanyang tiyo Dario. Takang-taka kami nun. May nakita na naman kaming anino na para bang nakatingin lang sa amin. Kaya nang makauwi sa bahay ay sinabi ko na agad yun kay tatay. Dali-dali namang binalaan ni tatay si kuya. Sinabi niya ditong hindi basta-bastang tao si Aling Barbara, ang lola ni Bernadette. Ganun pa man ay ayaw din naman ni kuya masabihan ng masyado siyang bilib sa kanyang sarili kaya sinabi ni Ate Jing na siya na lamang ang makipag-usap kay Isay para balaan ito. Nagpasalamat naman si kuya sa sinabi na yun ni ate. Sumunod na araw, si nanay ang naunang nagising sa aming lahat. Pero nagtaka ito kung bakit tila ba nagkakagulo sa bahay nila Mang Dario. Dahil nasa kabilang bakod lamang ito ay nakita niyang natataranta mag-asawa. Walang tigil sa pagsusuka umano si Isay nun. Dali-daling umuwi si nanay at ginising si tatay. Nang malaman ito ni tatay ay kaagad siyang tumakbo papunta sa kabilang bahay kahit wala pa itong hugas ng kanyang mukha. Kaagad niyang hinaplusan si Isay ng langis na galing sa manggagamot na kilala ni tatay na nagngangalang Uyok. Taga-Kapis ang kilalang albularyo na ito. Nakilala niya si Mang Uyok nang minsang ginamot nito ang kanyang kaibigan. Habang nasa kabilang bahay si tatay, ginising kami ni nanay. Eric, Arthur, gising kayo. Samahan niyo yung tatay niya na pumunta sa Kapis para sunduin si Uyok ngayon na. Nagmamadaling wika ni nanay sa amin ni kuya. Bumangon kami na kumukurap-kurap pa dahil wala kaming naintindihan. Nang inulit ni nanay ang sinabi niya, mabilis na tumayo si kuya nun. Kamusta si Isay na Malubaba yung lagay niya. Sinabihan naman siya ni nanay na maglinis na muna ng sarili bago tingnan ng dalaga. Nagkataon namang papunta na siya sa kabilang bakod na makita niya si Bernadette sa labas na animoy nagmamasid nun. Dinuro ito ni kuya habang nagsasalita ng, kapag may masamang nangyari kay Isay Bernadette, dudukutin kita. Kahit sang lungga ka pa magtago. Tandaan mo yan. Yun ang kauna-unahang pagkakataon, Sir Seth, na nakita kong galit na todo si kuya sa tanang buhay ko. Tapos sa babae pa. Kagad siyang pumunta sa kabilang bahay at inalalayan ng mag-asawa sa pag-aalaga kay Isay nun. Kami naman ni tatay ay mabilis na naghanap ng pribadong sasakyan para maukupa papuntang Kapis at masundo ang albularyong si Uyok. Mabuti na lamang at kaagad naman kaming nakakita ng sasakyan kaya mabilis na kaming sumibat papuntang Kapis kahit wala pang kalaman-laman na pagkain ng tiyan namin.
Ang noon na sana ay 4 hanggang 5 oras na biyahe papunta sa lugar. Naging 3 oras na lamang sa sobra naming pagmamadali. Mabuti na lamang at kaagad din naming nakita ang albularyo pagdating namin. Nasa bayan ito. Kakababa lamang ng sasakyan dahil galing ito sa Iloilo. Pero hindi pa man nakauwi sa kanila. Hinila na namin ito papuntang Aklan. Kailangan magpagas ng aming sasakyan pabalik pero hindi pala nakapagdala si tatay ng pera. Swerte na lamang at may natirang 500 sa bulsa ko nang napag-utusan ako kagabi at hindi na ibalik yung sukli nun. Habang kinakabahan si tatay, si Mang Uyok naman ay tinanong siya kung anong nangyari. Hindi ko rin may paliwanag, Manong. Maayos pa naman yung batang yung kagabi pero kaninang umaga, maputla. Suka po ng suka. Pagdating sa amin ay kaagad na dinala ni tatay si Mang Uyok sa bahay nila Mang Dario. At nang makita nito si Isay ay kaagad itong napamura. Sinabi niyang isang malakas na kulam ang dumapo sa dalaga. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang gamot. Pagkatapos ay nanghingi ng tubig at inusalan yon. May ginamit itong isang maliit na animoy bato na siyang hinahagod-hagod niya sa noo ng dalaga. Habang nag-uusal ito ng mga salitang hindi namin maintindihan. Muli ay inusalan ng albularyo ang inumin na tubig na siyang gagamitin niyang panggamot sa dalaga. Maya-maya pa ay tinawag nito si Kuya at pinaihip niya ito sa tubig ng 7 beses nun. Nagtataka man, sinunod na lamang ito ni Kuya. Kung yon na makapagpapagaling sa noon ay nakapikit na lamang na dalaga. Pagkatapos na maihipan ni Kuya ang tubig ay muli namang nag-usal ang albularyo ng orasyon. Inihip niya muli sa tubig. Pagkatapos ay pinainom niya yon sa dalaga. Nang nainom na ito ni Isay, dali-dali itong dumighay ng napakalalim nun. Sunod-sunod din ang pag-utot nito ng mabahong amoy na hindi normal sa baho ng utot. Nagkanya-kanya kami ng takip ng ilong nun. Maliban lang kay Kuya Arthur at ng manggagamot. Magiging maayos ng nobya mo. Pambira, nambigo ka ng damdamin. Sa may dugo ng mangkukulam pa. Wika ni Mang Uyok kay Kuya Arthur nun. Manong, hindi ko pa po nobya si Isay. Nagbabalak pa lang akong manligaw sa kanya. Lalo na't wala akong shotang may dugo ng mangkukulam, no? Ang totoo, wala pa talaga akong nobya. Pagtatapat ni Kuya nun. Bago pa man lumalim ang usapan ni nagatid na si Nanay at Ate Jing ng pagkain sa bahay nila Mang Dario. Doon na lang kami kumain. Kinahaponan ay nakita namin si Bernadette na naglalakad sa labas ng bakuran. Wala itong talukbong. Normal lamang itong naglalakad. Habang sa loob naman ng bahay ay nakuha na ni Mang Uyok ang sinulid na ginamit ng mangkukulam. Inilubog yun ni Mang Uyok sa may langis. Sinunog sa siga na nasa loob ng baon ng niyog na may lamang insenso at palaspas. At ngayon naman ay ang sinulid na ginamit ng mangkukulam. Sinunog ni Mang Uyok ang sinulid habang bumibitaw ng orasyon. Ang orasyon na iyon ay pagbalik ng sumpang ipinadapo ng mangkukulam sa kanyang biktima. Sa pamamagitan ng orasyon ay babalik umano ang sumpa sa mangkukulam ng doble pa sa sakit na ibinigay nito sa kanyang biktima. Nang gabing yon ay naging maayos ng kalagayan ni Isay. Abot-abot naman ang paghingi ni Kuya Arthur ng paumanhin sa dalaga. Kami naman ay panaytukso sa kanilang dalawa noon. Ayon sa albularyo, maswerte si Isay dahil kaagad na naagapan ang kanyang sitwasyon. Batid kong marami nang nabiktima ang dumali sa iyo, Iha. Wika ng manggagamot nun. Pero sinabi ni nito na isa lamang itong mapusok na nilalang. Madali lang gamutin basta lumapit sa lehitimong manggagamot. Kinagabihan nun, nawala na lamang ang presensya ni Bernadette. May biglang sumiklab na apoy sa lugar kung saan nakatirik ang tirahan ng maglola.
Dali-dali naming pinuntahan ng lugar pero tanging ang nasusunog na kubo na lamang ang naabutan namin nun. Wala nang maglola. Ayon kay Mang Oyok ay hindi na rin naman magtatagal ang mangkukulam. Dahil ang sumpa na pinadapo nito kay Isay ay sumpa na nakamamatay. Kaya yun din ang sumpang babalik sa kanya. Naging magkasintahan sina Kuya Arthur at Isay. At pagkalipas ng 2 taon ay nagpakasal na mga ito. Ngayon ay naninirahan na sila sa Amerika, kung saan nagtuturo si Ate Isay. Samantalang si Kuya Arthur naman, doon na rin nagtatrabaho.